It could be weird or nakakatakot. Parang strange. Bizarre. Bizarre. Ano yung panindig balahibo. Yun ang eerie. Ang weird. Ikaw. Si Direct Mick na. Si Direct Mick yan. Anong tanong ngayon? Naalisin natin yung weird na sinabi mo. Anong panindig balahibo, ganun. Oo. Ano experiences na kanang buhay niyo and what have you learned from the experience? Okay. Eerie experiences sa buhay. Actually, mas eerie yung nangyari on set. Kasi nga, very creepy naman talaga yung location namin. Ano siya, seminary na... sa'yo ba yun? Ayan nga. Sobrang creepy nito kasi meron kaming shot na, doon kami natutulog. So ilang days na kami doon. Medyo siya, rural na lugar, isolated, walang tao, kami lang. Gabi na to, sa may, Rizal, hindi ko exactly. Rizal area. Sa UP campus. So meron kami shot doon na very precise yung kailangan. Parang, basta may timing na pupush yung dolly, and then marireveal yung isang character. Tapos dapat pumasok siya sa frame. So gabi na, midnight, paulit-ulit namin ginagawa, hindi namin matimingan. Parang papasok yung camera, papasok yung actor na may miss yung mark. So ang ginagawa namin, cue. So may pumapalakpak ako. Parang 1, 2, 3, clap. Tapos papasok yung actor. Hindi namin makuha, parang take 9, take 10 na midnight. Tapos all of a sudden, parang isang shot, parang pagod na kaming lahat, tahimik na, parang wala nang energy. Sabi, sige, let's do it one more time. Roll. Eh, syempre pagod na ako. Na-miss ko yung mark, hindi ako nakapag-clap. Pero pag ganun ng camera, biglang may clap. May nag-clap on its own. Pasok ko yung actor, perfect take. Sabi ng lahat, pumalakpak lahat, yung mga AD, parang, oh, good take, perfect take. Biglang sabi ko, guys, hindi ako yung nag-cue nun. Tapos lahat parang kinalibutan, no? Parang yung joke nga namin, grabe, na-frustrate na yung mga multo dito. Sila na yung gumawa para makuha natin yung shot. So yan, sobrang creepy on set. Pero, enjoy naman. Talagang doon na kami natulog eh. Locked in kami. And nakatulong rin yun sa parang sa bonding ng crew, ng cast, and sa team building namin. Si Bea parang kanina pa napapatungo, May naalala din ako, yung dun sa pintuan, remember? Kasi yung sa, nakita nyo sa trailer, comfort room. Mga scenes na may flashlight. Dun sa totoong buhay kasi, naglagay lang sila ng ibang ilaw dun sa flashlight. Wala nang ibang source of light, kundi yung flashlight sa mga eksena. So imagine, hawak ko yung flashlight, sobrang pitch black yung dadaanan ko. Tapos yung eksena, kailangan, bubuksan ko yung pinto, tapos may hahanapin ako. And then takot na takot ako kasi bago pa ako makarating dun sa pintong nakasara, nagbukas yung pinto on its own. So, hindi ko talaga kinaya. Ayoko nang gawin. Actually, marami kaming situations nga para makuha yung talagang authentic reaction. Hindi namin sinasabi kay Bea kung ano yung makikita niya on the other side. So may mga pinaplant kami na basta, panoorin niyo yung Nakuha ninyo yan. Bakit nagbukas direct yung pinto? Walang makapagpaliwanag. Hindi ko alam. Umiiyak na lang ako sa lahat. Wala namang staff doon sa likod ng pinto direct. Kasi may isang scene na creepy talaga kasi may mga plinant kaming... Ang hirap explain eh, kailangan yung panoorin. Parang wala sa horror house habang Eh, what if may makita mo sa flashlight, mukha ng yun ang natatakot nga ako. Like yung sa post mo, pag what if may lumabas na mukha doon, di ba? Imagine Pitch kung black anong yun stress level ang inabot ko sa pag... Ay, na-stress din ako watching that scene, sobra. Ang ganda nun. Okay, Si Ma'am Charo. Okay na. Okay. Last two questions will come from, si Jerry Olea. Jerry. Ma'am Charo, sabi mo nga kanina, these are compelling times sa scene ni Madel maraming platform. Pero, baga, napanood namin trailer, kita namin magiging blockbuster ito. Yeah! Kaya lang, yung iba may mga nagre-reklamo rin, nagsasabi na parang the movie industry is dying. Ano yung insights Hindi ko dito? naman. Dumadaan lang. May mga challenges lang, di ba? With the digital technology, may disruption talaga with a lot of streaming services available and content that is available at the palm of your hand. Pero, no, these are in fact exciting times, no,
for the creators. Ang ganda, sarap naman pakinggan ng Diba? Charo o others. Madali na. Diyos ko, noon, ang hirap-hirap gumawa ng pelikula, di ba? Eh ngayon, mas accessible na. Mas accessible na yung mga gamit, yung ganun. Tapos, kailangan lang talaga marunong kang magkwento. And it's not just a matter of, picking up a premise and having it written. And you have to, kailangan, alam mo yung visual medium eh. Diba, hindi lang naman yan paglalahad lang ng kwento na meron kang magandang kwento. Kailangan tama ang paglalahad mo. Alam mo yung mga elemento that make up a great film. Diba? Pero ang daming nadidiscover, ang daming bata na pumapasok sa larangan ng pelikula. Yun yan, interesting nga na they say the cinema is dying because of all these platforms. Pero yun nga yung challenge sa amin, sa mga filmmakers. Ngayon, na-force kami na, diba, to disrupt the system, diba, to go wide. Kaya ngayon we're trying to export films, diba, to find a larger audience, to make different genres. And I think yun yung maganda dito, na-force kami to adapt. And yun yung, this is the start. Itong Iri pa nga is like, yun nga, the first film of a 6-picture deal with an international company. So imagine with the, the partnership of international companies and Star Cinema and the Star Cinema roster and actors na kung saan familiar yung mass audience dito. Pero adding that parang, mga international genre projects, may makakreate tayong new kind of cinema, and that forces us to be on our toes and basically challenge the medium, make new stories, make more interesting stories, try different structures, even like long form, di ba, may mga mini-series na. So it's actually exciting times para sa akin. Even though may challenges, may konting slump, pero ma-force kami to disrupt the system. At least hindi magiging stale, di ba? Hindi na pa ulit-ulit. And then direct, gano'ng katagal yung preparation dito mula dun sa conception? Mula sa concept pa lang? Pinitch namin to 2017, early 2017, and then we were shooting early 2018. And then nag-world premiere kami, yun nga, late 2018. So parang yan, almost a year and a half, 2 years. And I think dapat naman talaga ganun, may process kang kaya sundan if you want, if you want a certain standard, dapat hindi minamadali, hindi pinipilit. If it's not ready, diba, don't release it. Dapat may enough time to shoot, enough time to develop the script, to prepare pre-prod workshops, to polish, color, sound, music. Diba, wag ipilit pag hindi pa ready. Then buti na lang with Iri, wala naman like finors sa akin na deadline or play date. So I was really able to craft the movie na I wanted to make, and sobrang okay na experience. Sana ganun na rin yung other local films. Okay, thank you. Thank you. Bey, you made the most number of blockbuster movies. That's making you this generation's movie queen. Anong stand mo dun sa tinatanong ni Kuya Jerry na Jerry Olea na that the industry is, the cinema is dying? You've done most of the blockbuster movies sa Star Cinema. Well, I agree with what they said. It depends on what you really want eh. Kasi sa ngayon digital age na parang ang daming options, 'di ba? And nakakarating sa ibang bansa ang mga pelikula natin. So, parang feeling ko nga dapat nating i-celebrate yun eh. Dapat nating i-recognize yun instead of just focusing on what's negative. Dapat mas pagtibayan natin at mas pagyamanin natin yung options natin and make do on the things that we can explore. So, parang para sa akin, dapat nating i-empower pa natin yung isa't isa and mas gumawa pa na mas makabuluhang mga pelikula. Celebrate the exciting times of the cinema industry. Beautiful. Okay, last question will come from... Gusto ko lang malaman, naniniwala ba kayo na kapag nakakita kayo ng multo, tumaya agad kayo sa loto? Nagawa mo na ba yan?
Mercy? Ako ng multo noon, November 1. Tapos tumaya ako sa loto, kinabukasan. Nanalo ka 40 each, 80,000 lang. Ay! Share! Pero yung mga drivers na dalawang nagdaan sila sa Balite Drive, nakakita ng multo na. Tumaya sa loto, nanalo sila jackpot. Kaya, Supportado ba yan ang ano? Ayan. Nasaan yan? Nasaan sila? kapag nakakita kayo ng multo, halimbawa, nakakita na ba kayo ng multo? Ay wala, pag nananalo sa amin sa loob. Wala pang nakakita ko wala pang nananalo. Nakita sa amin ng multo. Pero, wala pa din. Ay wala. Walang winnings. Sa Kaya hindi na. Mercy. Pero tumataya kayo sa loob. Sige, more substantial question dito. Parang di mo naman sarili mo. Okay, thank you, Tamars. Hi, good afternoon. I just want to know, may I ask Mr. Red, how the collaboration with the Singapore production company came about? Yun ba yung Create Productions? Is that what you're talking about? How did it come about? Actually, yun nga, yung mga earlier movies ko kasi ang dami kong tinatry na genre na hindi, alam mo yun, hindi siya yung usual type of film na pinaproduce ng mga studio dito. So early on sa career ko, ang method ko talaga is to pitch it outside, and then yung mga mas developed na countries na may extra money, nagbibigay yan ng grants sa mga interesting projects from developing countries. So dati yung Birdshot was actually financed then by Qatar, Doha Film Institute. Competitive yung mga ganyan. Even with pati CJ Entertainment dati, nagbigay ng konti. So, from Korea. So parang, yun yung process ko. I was looking for money outside para ma-fund tong mga local films na alam kong hindi siya yung typical na pinaproduce ng mga major studio. And then, ginawa ko siya with Eerie, thinking na, okay, I'm going to go through this one-year process again of going to different project markets, festivals, selling this film. Pero, nagkataon nandun yung Star Cinema sa Korea, BFAN, which is a genre film festival. Nandun sila for Barcelona, I think Love Untold. And then I was there pitching to foreigners. Tapos nakita nila, Tita Malu Santos. And then sabi nila, uy, may Filipino nakasali sa project market. So sabi niya, pitch ka sa amin. And then pinitch ko yung project na yun, nagustuhan nila. And then buti na lang, at the same event, nanalo kaming best project dun sa international event yun. So after nun, nung umuwi kami, diretso na. Meetings agad, Star Cinema, nag-lock na kami ng cast. And then, sumali ulit kami sa parang pitching event sa Singapore. Pero this time, backup na yung Star Cinema. So kasama sila sa table namin, selling to investors. And that's interesting na kasi that's the first time that happened na may director na nagpipitch pero katabi na niya Star Cinema. So, nagka-confidence ngayon yung ibang countries na, uy, kung binaback siya ng the biggest studio ng country nila, medyo sure na mabubuo to, hindi to parang baguhan na, alam mo yun, director na baka ma-mishandle yung money. So, nung nakita ng Singapore yun, talagang, turn on yun for investors na, wow, may big studio behind this. And yun, it even ended up as a 6-picture deal. Parang gusto nila mag-collaborate on more films. So, ang exciting na nangyari. Talagang chance encounter with Star Cinema, parang destiny talaga yung film na to. And so what is the what is the partnership like? Is it 50-50? Parang halos half co-financing siya. And yung okay sa Singapore, yun, they came in, tapos na yung script, may cast na. So hindi na sila masyado nang alam sa creative. Basically, they just wanted to see the final cut. And okay rin sa kanila, they're very familiar with my earlier works kasi na-meet ko na rin sila before in other festivals. So confident naman sila. And yun, hindi sila nang alam, yun yung okay. They really let you do your thing. Yung the rest of the remaining 5 pictures, do you see a collaboration between local actors and Singaporean Malaysian parang actors? ganun ata yung intention. I think alternating yun. So parang one from them, one from us. Ganun. Hindi lahat sa akin. It's between Star Cinema and that company. So they can make other films that serve a wider market. And then exciting nun for local audiences kasi you'll get to see different films pero with, 'di ba, makakita ka ng local cast pero
ang movie na mapapanood mo, pwedeng, I don't know, pwedeng fantasy epic, diba? So, ang interesting ng mga movies that will come out of this deal. And sana nga, more deals like this, not just with Singapore. Maybe one day, meron tayong partnership with a US Hollywood company and you'll see bigger movies, mas epic, mas interesting na genres. Automatic ba na siya magdidirect lahat ng 6 Hindi. One last point. Why did you set it in the 90s? What is so attractive for you in the 90s? Don't you think the 90s is fairly recent? Yun nga yung na-mention ko. Parang, if you think about it, ilang years ago, 30 years. Parang, bago siya na period. Kasi, recently lang siya naging period, if you think of it that way. So, ang interesting niya ilagay sa film. And, actually, hindi lang kami. Ang daming movies na making, stories about the 90s. And showing the 90s to a new generation, diba? To the millennial, Gen Z na nga ngayon eh. And yun nga, like I mentioned before, part ng plot na may death penalty, yun yung parang walang social media and nandun pa tayo sa medyo may resistance pa on very modern parang psychotherapy or yung pagka-handle sa mga repressed na bata versus yung mas traditional na parang piety dapat yung path. So ganun, mas may conflict pa siya. Hindi katulad ngayon na medyo liberal, progressive, medyo woke na tayo. Whoa. Last question. What did you learn the most from your two actors, Charo and Bea? Well, yun nga, na-realize ko na when working with pros, ang gaan talaga. I mean, like I said, it's a very challenging film na ang daming elements na hindi mas technical eh. So, if you're working with very good actors, you don't really have to worry about performances. Nakukuha nila in the first take. You can focus ngayon on other elements na ang hirap i-perfect like camera movements and lighting. Imagine mo kung kailangan mo pa talagang i-push yung actors mo kasi bago sila. And then you have to worry about other elements in the frame. Tatagal kayo, ang hirap gumawa ng horror. Wala kang patience. Oo, parang at least there's one element agad na perfected na. Then I just have to worry about the other technical It stuff. makes sense, ano? Kung alam, para matutukan mo na yung technical and other aspect of filmmaking. Get talagang real actors sa cast mo. And for, okay. What movies did they do before? Or they produced it? Create productions. They did a lot of parang Asian films eh. I think they even did like an English language film dati sa Cebu. They did some faith-based films. They did a film na Hollywood rin eh. Parang ang actor niya. Sofia Vergara. And yung isa, parang Jai Courtney. May ginawa siyang Jai Courtney movie. So parang meron rin silang mga international productions. Kasi yung Singapore, di ba, marami silang pera pero ang liit ng film industry nila. So they like to invest sa films ng ibang countries. So yun. Sa kanila parang barya lang yung mga budget natin. So ang interesting nan, that means we can make bigger and bigger films when we partner up with international studios. May salon din sila dyan sa ano. Charot na. Diyos, wali-wali. Wali-wali. Alan Dihanes. Ayun, kay Ma'am Charo muna. Ma'am Charo kasi yung name mo pa lang dito, no, Sor Alice. Tapos yung dating niya parang strict ang Madre Superior, parang nangungurot ng singit at namamalo ng pamakpat. So anong klase po siyang madre? Very traditional. Sumusunod siya sa dogma ng kanyang institusyon. Napakahalaga noon na sumusunod siya sa mga kalakaran ng kanyang kinabibilangang institusyon. Pero siya rin ay isang tao at meron din siyang pag-unawa sa sangkatauhan, iba. So she's a morally ambiguous character. May conflicted siya. Parang her hands are tied eh, iba. Kasi galing siya sa ganong henerasyon, galing siya sa ganong paniniwala na kailangan niyang patupad ang mga bagay-bagay sa isang paaralan. Ang tingin niya, ang responsibilidad niya kailangan matuwid ang mga estudyante bilang sa paniniwala ng
sa paniniwala ng sosyedad, di ba? Pero meron din siyang pangunawa sa kahinaan kahinaan ng tao. So yun, a very conflicted character. Very conflicted character. But at the end, syempre, alam niya kung saan siya. May katungkulan siya. May responsibilidad siya para sa institusyon na kinabibilangan niya. Wow! So medyo doon papasok yung sinasabi ni Direk na layer. So hindi, bilang sabi niyo nga morally ambiguous siya. So hindi, not necessarily matino or straight lang yung character niya. Which makes her very human, diba? Yun ang kagandahan, diba? It's not black or white yung mga characters ni Direk Mick dito sa kwentong ito. Hindi black or white. Kung ano yung totoo. Yung totoo, diba? EJ? Totoo po, totoo. Oo, ma'am. Ang hirap kasi kwento. Hirap din ako Kasi, mali-reveal yung ano. Oo, sige. Without revealing anything. Pero Ma'am Charo, hindi po naging issue sa inyo na tinanggap nyo itong role na to after nang ginawa na yung bidang-bida kayo sa Ang Babaeng Humayo. This time parang ang dating kasi parang si Bea talaga yung lead. Ang dating parang support yung role ninyo. Okay lang yan, diba? Walang kasabihan nga, para sa isang tunay na artista, walang malaki o maliit na role. You are there for your passion for the craft. At gusto ko yung kwento. Gusto kong gawin yung pelikula. Gusto ko silang makatrabaho. May kailangan bang kailangan bang iba pang rason? Yun, tama. Thank you po. Si Bea, since, ayun nga, kahit horror yung genre nito, since nagsama kayong dalawang huhusay na actress, aabangan yung, kung may tagisan ng acting na magaganap sa inyong dalawa. Nabanggit ni Direk kanina na merong paglalaban, yung parang old school at yung modern na paniniwala. So, saan papasok dun yung tagisan ninyo ni Ma'am Charo dito, Bea? At paano mo... Alam mo, pag sinasabi niyo ng tagisan, kinakabahan ako. Oo, ganun talaga. Kahit natapos na yung pelikula, parang kinakabahan. Oo, paano mo itinawid yun, Bea? At paano mo ikukwento sa amin yung ganyong labanan ninyo ni Ma'am Charo dito sa movie? Oo, ang character ko kasi dito si Patricia, isa akong guidance counselor, hindi ba? Pinaliwanag ni Ma'am Charo yung character niya. Siya yung produkto ng isang henerasyon na talagang matuwid na daan. Ito lang ang paniniwala niya. Ito ang ipapass down niya sa bagong generation. Ang role ko naman dito, siguro modern day woman. She's very empowered. At para sa kanya, dahil nga science ang pinapractice niya, guidance counselor siya, gusto niya i-dissect yung problema. Hindi lang black or white. May gray area dyan. May cause and effect. So paano natin susolusyonan ng problema? And she's the type of woman who asks questions. Hindi yan parang ibabrush under the rug na lang na okay na yan, naayos na ang problema, maayos, matiwasay ulit yung ang eskwelahan. Parang sa kanya, she wants to get to the bottom of things. Para talagang sigurado siyang hindi na mauulit ang mga bagay-bagay. So, siguro doon pumapasok yung tagisan sa mga eksena sinasabi ni Mick. Dahil lagi kaming merong mga confrontation scenes. And yun talagang hindi ko makakalimutan. Oh my God, sa dulo may revelation. Oo. Ay, i-reveal mo na, Char. Gusto mo na ba? Oo. Ano lang, patikim lang. Ano yung naganap doon? Naaabangan namin. Ay, ang hirap. Hindi, merong pagpapaliwanag yung character ni Sor Alice na magugulat kayo sa pinakitang talento na naman ni Ma'am Charo Santos. Dahil ako in awe rin ako after that scene. Hindi ko alam yung parang nawala rin ako sa eksena while doing it. I enjoyed it very much na meron nga mga noises pala, hindi namin napansin. Because sobra kaming into that scene. So parang... Pinamukha niya sa'yo na pase sa aral ito, di ba? Parang ganon.
Oh. Ang hirap ipaliwanag. Mahirap. Abangan mo na lang yung eksena na Bakit uuwi mo, EJ? Oo nga. Ang ganda no, confrontation, ang ganda nun. Di ba ikaw lang ang master of ceremonies? Oo, so basta in awe si Bea at nawala ka, sabi mo? Then, parang hindi ko na narinig yung mga noises na normally naririnig mo habang nag-i-eksena ka lang pag may tumatahol na aso. Somehow, di ba, bukas pa rin yung other side of your brain. But sa particular na eksena na yun, hindi ko narinig. Parang sobrang drawn ako dun sa pagpapaliwanag ni Sor Alice, dun sa mga pangyayari sa eskwelahan na talagang nawala ako. Ang galing niya dun. Actually, it was the most frightening scene pag tinatanong. Ano pinakakata? Well, for me, as an actress, it was the most frightening scene kasi sa isang eksena, kailangan maipaliwanag mo. Ay, ang hirap. Ay, ang hirap. Huwag na. Okay. Si EJ, ano kasi? Oo ha? Talaga gusto mo i-reveal na namin ha? Okay, so thank you. Kaya na kay Direct Mick. Direct kasi, recently nakakanood kami ng mga movies na sabi horror, pero we end up parang bitin or nabuisit kami sa movie, hindi kami natakot. Kasi when you say horror, talagang dapat yung gusto mo yung sisigaw, titili ka, di ba yung talagang kakapit ka sa kasama mo, ganyan. So ito ba, do you promise na talagang real scares and matatakot kami ng totoo dito for reals? Naman yung first 10 minutes, di ba, or enough yan? Actually. So, yung patikim na yun, basically, siya, traditional horror siya. Kasi may tinatawag na ngayon na, di ba, may mga slow burn horror na rin, na parang nagiging trend. Pero ito, siya, nandito talaga yung scares. Hindi siya roller coaster, thriller rin siya. Basta, ang hirap explain eh. Sa third act, marami pang mangyayari. Mara, bibigilan mo ang ihi mo, ala. Okay, tapos last na Direct, since meron kang di ba, may bird shot ka sa Netflix, meron bang possibility na mag-Netflix din kayo aside from dun sa wide regional release? Malaki na yung chance kasi I mean even yung Star Cinema has a good relationship na with Netflix, diba? Bea just sold several movies. She has a section there. So parang ngayon open na talaga yung Netflix. Sobrang aggressive na nila sa Asia, ang dami lang kinukuha content. And lalo na with a film like Eerie na very universal ng horror, diba? Hindi mo kailangan i-translate yung takot. May chance naman. We'll definitely, sell it to them. Syempre, depende yan sa negotiations. If not Netflix, ang daming streaming platforms na ngayon, di ba? Amazon Prime, and even Disney is even making their own. So right now, ang daming options, ang daming platforms for us, hindi naman mauubos. Thank you, congrats. Okay. Last question si Archie. Direct. Meron, pero hindi siya effects heavy. Hindi siya like CGI heavy type of film. Kasi ako naniniwala pa rin ako mas dapat real diba? Dapat yung threat totoo. Kung nakikita mo kasi kagad na imposible naman na shoot nila yan, so malamang CG yan, natatanggal ka sa movie, immersion mo, alam mo kagad na CG yan or movie to. Diba? Nawawala ka sa eksena. So parang gusto ko prosthetics, gusto ko real, gusto ko, totoo yung threat na nakikita mo sa harap mo. Diba? Papunta sa'yo. Nararamdaman mong susugod sa'yo. Diba? Okay. Thank you, Alan D. for